kami, sir. Hinostage kami ng Special Action Force. Makita dyan may mga video naman kung gaano sila kung grabe kami ka-combatant noon sa Abu Bakar. Sobra pa ito. May mga machine gun, pero sabihin na natin, mas grabe doon sa Abu Bakar na lang siguro dahil yon ang gira talaga doon kasi mga armado ang tao doon. Dito, simbahan, eskwelahan. So bakit yung mga Special Action Force natin, may mga kitri, makita yun yung nakahiga sila, nakakuan. Kaya yung mga faculty, imagine, hinostage kami, hindi pwede lumabas, hinostage kami ng mga siguro 40 square meter na lobby dyan sa eskwelahan na waiting area ng mga parents na naghihintay sa mga yung mga estudyante nila, dyan sila nagka-standby. So dyan kami kinuhan. So nung pumasok ang SAP na mga grabe, hindi basta-basta, doon nanginginig yung mga teachers ng GMC na armado. So tapos hindi ka na pwede makalabas, hindi ka na, wala ka ng Kaya nakalabas man siguro ako noon, mga 1:30 na Colonel, ano po ang panawagan niyo po ngayon dito sa nangyayari po dito sa Kingdom of Jesus Christ? Ito hindi na ito information lang. Sobra pa sa military kasi may sinasabi kaming mga information, kailangan may mga iwan information muna bago tayo magkakandak ng operasyon. So, bago tayo gagawa ng uplan at saka upward operation order na. So, ito ngayon, ang sitwasyon dito, hindi na ito basta-basta na sitwasyon. Kasi itong sitwasyon natin ngayon, ang mga tao dito, lawless na Katulad din namin ng mga kinalaban noon sabi ko nga, sa pinaka-grabe na gulo. Dahil nagsarili na silang batas doon sa panahon pa noong year 2000, na panahon pa ni Irap na grabe, sabi ko, ang buhay. Nagsarili na silang batas doon, wala nang batas, walang batas. Ngayon, ganun din wala nang batas. Sabi nga ni Attorney Mark Tolentino, sunugin na lang natin yung batas. Mayroon na tayong writ of amparo na cease and to desist order na lumabas na kayo para bigyan nyo naman ng karapatan mabuhay at malaya ang mga tao dito. Imagine, simbahan, eskwelahan. So pati ito hindi na sumusunod sa batas. Yan ang kaalaban ng gobyerno. Yun ang pagpakamatay namin. Hindi kami mabayaran ng pira, kahit 1 bilyon pa. Yung binanggit ko ng mga opisyal sa 25 IB, alam yan kung gaano di yan basta-basta na mga nakipagkuhan yan. Sabi ko nga, ako lang pinakamababang natanggap na award, Gold Cross Medal. Yun ang natanggap ko. Pero nakipaglaban sa mga lawless elements. Wala nang batas. So anong kuha natin? At saka itong mga nakuhan ko, kilala nila si pastor. Kilala nila. So how many millions ang ipinagkaloob ng ating mahal na pastor diyan sa gobyerno natin ngayon? Sa gobyerno natin ngayon upang yung mga lawless elements ay mapuksa at matapos na yung 54 yung pag-aabuso, wala na. Kung alam mo yung si PPNPA, grabe yung atrocities. Hindi ito. Imagine, hindi lang ito human rights violation, yung violation. Colonel, may mga namatay. Colonel, ano po ang panawagan nyo kay Torre, kay Marbil? Hindi na ako manawagan dyan. Sa tinatawagan ko ngayon, yung mga kahit yung iba, mga retired na dyan, at sa mga active, kasi ito sila may loyalty ito. Loyalty hindi sa tao, loyalty sa bayan. Integrity, hindi ito sila mabili.
ha? At saka may courage, handa ialay ng mga buhay yung mga nakilala ng ating mahal na pastor during sa Task Force Davao Pan. Namatay na si General Pangilinan na kung saan lahat ng powerhouse o lahat ng G-staffs nung panahon pa ni General Ibrado nandito noon. Tingnan mo kung gaano ka mabuting ating mahal na pastor. Pupunta ba lahat ng powerhouse dito ng Armed Forces of the Philippines? Yan sila, yun ang dinadaanan ko, puro general yan na mga time ni Presidente Digong, nagiging sekretary sila, kabagian sila dahil may mga pagmamahal sa bayan. Madali lang utusan. Si Secretary Ed Del Rosario, yon ang kuan ko, sila General Cruz. Puro yan mga 3-star general, General Luga. Yon ang mga kuan ko, General Guerrero, General Benji Madrigal. Yon ang mga taong hindi mabili, hindi talagang inaalay ang buhay. So, at saka sa mga Pilipino rin, no? Kasi ito, sabi nga ni Attorney Mark Tolentino, pwede na mag-citizens arrest tayo Pero hindi man, paano mo i-citizens arrest ang mga nakasubmachine gun dyan, yung mga mahahabang mga baril dyan. Biruin mo yung... Wala nang respeto Wala na. Yung sasakyan ko nga dyan sa labas, binuksan, nakalak. Tapos nakita naman nila na may ID, military ID doon na colonel na retired. May mga ID rin ako sa active na mga reservist ID. Alam na nila, 3 araw na hindi pa rin binabalik. Pinapaikot-ikot ako, pinapapunta doon sa Katitipan, doon sa Saksa. Wala na. Ang akin lang dyan, kaya nagsalita ako ngayon, unang-una, pagpasok nila dito, wala nang batas. Kasi hinahanap nila, sabihin na natin, hinahanap nila yung 5, si Pastor, ang 5, pero ang nakalagay lang doon, warrant of arrest ni Silvia Simanes at saka elsewhere. So, violation na yon dahil warrant of arrest. Sabi ni Atty. Tolentino, dapat 4 hours lang kayo o kahit kalating araw. 4 days na ito? Ano mo? Tapos, kahit ikuan man dyan, play dyan ng mga abuses na ginawa nila, kung paano nila yung mga reservist pa kasama ng gobyerno, mga master sergeant, kung paano nila dinurog yung, paano sila mag-arrest, isang tao lang, 4, 6 ang wala namang gumagalaw. Gikuan pa sa sa simento yung muka ng si Master Sergeant Ed Corda. So, yun ang kuan ko lang, ang kuan ko na hindi na ito, wala na sa, buti pa nga ang Bumbo Radio nakakaintindi, kumukampi sa atin na, kasi nabasa na nila kahapon yung court order, cease and to desist. Umalis na kayo para mabigyan nyo naman ng kalayaan dito, makasamba naman ang mga tao, maka-eskwela naman yung, Pilipino tayo, naku, Okay. Maraming salamat, Colonel. At baka may huli kayong mensahe sa mga taga Kingdom of Jesus Christ at sa may na Pilipino. Sa akin lang, sana sa Armed Forces of the Philippines, lalo na kay General Romeo Browner, sir. Sir, yung mga kasamahan mo dati, nandoon man si General Adonis Bahaw noon, sir, nung pagpirma mo ng Memorandum of Agreement, yung mga mista mo pa, sir, sila General Jan Oberio, sila General Glenn Kalambuhay, at saka kilala mo rin yan, sir, si General Artos. Matagal kami magkasama, sir, sa batalyon commander namin, sir, si General Doby Miranda.
Yun lang panawagan ko, sir, dahil kami, sir, alam mo man yan, sir, under kami ng G9, sir, active pa rin, sir, na mga reservist sa Isiminay Paaro. So nakita nyo naman, sir, at saka kanina nagtaas ako ng boses, sir, dahil hindi na makatarungan, sir, pati wala na, sir, wala nang kuwan dito, wala nang, sabi ko nga, sir, lowlist na. Kasi mula pagpasok nila, sir, at makita mo man yan sa video lahat, sir. At saka kahapon na nag-issue ng korte, sir, hindi na ino-honor yung kuha natin, sir, yung court order. So lawless elements na ang mga tao dito, sir. Sana, sir, sa aking side at sa mga Pilipino, hindi na ako makikiusap, konsensya na lang ang gamitin natin, sir. Kasi yung konsensya, sir, naranasan ko na yun, nang nakagawa ako minsan din ng violation sa doon na-assign pa kami sa panahon pa ni trainee pa ako, sir, panahon pa ni General Gasmin ng 45th IB, kasi trainee pa lang hindi pa bago pa sa kaya nung may violation din ako na nagawa, wala pa man human rights noon, sir. Ang konsensya, sir, hindi basta-basta, siguro mga aywan ko lang, mga umabot ba ng isang buwan na yung ordeal ko na binababag ako ng aking konsensya. Kasi hindi ko pinalabas ang katotohanan. So, muntik na akong mabaliw noon. So, yun lang ang kuwan ko, sir, na sana alam naman natin ang katotohanan. Bakit pa tayo, ano pa mang ang existence natin dito sa mundo o sa Pilipinas, lalo na sa atin, men in uniform, lalo na sa Armed Forces of the Philippines, kung hindi tayo, diyan tayo nabubuhay sa katotohanan. So ito ngayon, sabi ko nga, lawless na itong mga tao dito sa loob. Sa bagay, alam ko na hindi man lahat ang kuwan dito, nagkukuhan lang man sa mga superior nila. Kaya sa mga Pilipino din, ganun din. So, sana makonsensya din kayo sa, hindi lang sa kalagayan, kasi hindi lang naman member, hindi lang naman dito sa Davao, buong Pilipinas ito. So sa buong Pilipino, sa lahat ng mamamayang Pilipino, yun lang ang pinalabas ko lang yung sa damdamin ko. Maraming salamat.